Ayun. Ayan, good morning po sa lahat. Nagkaroon na naman ng error yung aking mic. Ayaw gumana. Diyos ay pag-ibig. Yan, tunay ng Diyos ay pag-ibig. Ano? Salamat po sa awit na yan at good morning sa bawat isa na narito sa atin ngayong umaga na ito sa ating live. Good morning sa lahat ng araw-araw na nakikinig at araw-araw na nabe-bless, sabi ni Sister Vilma Barsipal. Good morning sa atin lahat. Ano po? Pagkalab natin kay Pastor ang pagkakataon. Ngayon ay March 28, araw ng Webes. Napakabilis ng araw. Tunay ba? Mabilis ang oras o araw? Kung mapapansin natin, parang napakabilis ng araw, ano? Hindi naman bumilis yung ikot ng mundo. Ba't bumilis yung araw? Ang totoo niyan, mga kapatid, tayong lahat ay masyadong busy sa gawain. Kaya mabilis ang araw. Yun ang totoo. Busy, marami tayong ginagawa. Kaya maraming mga nagaganap na mga projects, ganyan din yung ating mga programa sa church, sa district, sunod-sunod. Kaya parang mabilis yung panahon. Yun ang totoo. Kaya parang ang bilis ng araw, no? Sige po, bigyan na natin kay Pastor ang pagkakataon. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Yan. Good morning, good morning, good morning po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Nawa ay nag-bless po tayo tuwing umaga sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay magtalaga sa ating pong tagapagligtas. Aming Diyos na siyang aming ah, Panginoon, nagbigay sa amin ng buhay. Kami po humingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. Linisin niyo po nawa kami, O Diyos. At kayo na po ang maghari sa aming buhay, lalo na ngayong umaga na siyang aming pag-aaralan ng Psalms 67 verse 3. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na amin pong ma-reflect ito sa amin pong mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Yan, March 28, ngayon pong Webes ay simula ng ating pag-aaral at simula rin po ng Sport Fest sa CLC Wide dito po sa Gabaldon. Sa mga makalangit na dako, ang sabi po sa ating pong pinaka-architects sa awit 67 verse 3, purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Yan. So napakaganda ng sinasabi dito, purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos. Ito po ay pagpapalaganap ng ating Panginoong Diyos ay nararapat po na purihin. Nararapat lamang po na sambahin sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay walang katulad. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Wala po siyang wala pong tinatangi ang ating pong Panginoong Diyos. Karapat-dapat po siyang sambahin sapagkat ang kanyang pong pagmamahal sa bawat isa sa atin ay gayon na lamang. Gayon na lamang ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Bilang mga Kristiyano, sabi po dito, dapat nating purihin ang Diyos na higit sa ating ginagawa. Papaano natin pupurihin ang Panginoon na higit sa ating ginagawa? Dapat nating dalhin ang higit pang ningning ng kanyang pagmamahal sa ating buhay. Yun. So papaano natin na purihin ang Panginoong Diyos sa ating mga ginagawa? Maging maningning ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa ating pong buhay. Mangyayari lamang yun kung naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos bawat araw. Kung paano sa pananampalataya ay tinitingnan natin si Jesus. Ang kanyang kagalakan at kapayapaan ay makikita mula sa mga mukha. So sabi po dito mga kapatid, ay kung paano sa pananampalataya tinitingnan natin si Jesus. Yung pong kanyang kagalakan at kapayapaan ay makikita rin po sa ating pong mga mukha. Ayan, ibig sabihin mga kapatid, kung naranasan natin yung kapayapaan at kagalakan, nagre-reflect din yun sa ating sarili, sa ating mukha. So yung pag-ibig ng Panginoon na tinitingnan natin, dapat nagre-reflect din sa atin yun na mapagmahal ang ating Panginoon. Nakikita rin sa ating pong mga buhay. So ibig sabihin, kung hindi nakikita sa ating buhay, yung pagmamahal ng Diyos, yung kagalakan ng Diyos, yung kapayapaan ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo nakafocus sa ating Panginoong Diyos. So that's the reality. Kasi kung nakikita natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, yung kanyang kapayapaan, yung kanyang kagalakan, mare-reflect din yun sa ating pong mga buhay. Dapat nating sikaping maiugnay ang ating sarili sa Diyos upang sa ating mga mukha
ay makikita ang sikat ng araw ng kanyang pagmamahal. Kapag ang ating sariling kaluluwa ay pinasigla ng banal na espiritu, tayo ay magkakaroon ng makapagpapasiglang impluwensya sa iba na hindi nakakaalam ng kagalakan ng presensya ni Kristo. Yan. Ibig sabihin, dumarating pa lang tayo, nakita yung ating presensya, nakikita ng mga tao na yung presensya natin, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Makikita na ay itong tao na ito lingkod ng Panginoong Diyos. Yan. May mga panahon na kahit naka-polo shirt na ako at hindi kilala, iba yung turing sa akin. No? Iba yung turing, iba yung pagtingin sa akin ng ibang mga tao na hindi naman mananampalataya. May ganun mga kapatid. Dapat ganun yung ating presensya. Katulad ng ating pong Panginoong Hesus. Kahit yung demonyong sabi ng demonyo, ikaw ang anak ng Diyos. Pero hindi naman siya nananampalataya sa Panginoon. So, sinasabi po dito mga kapatid, kahit sa loob ng tahanan, malalaman mo na ang isang tahanan ay masaya, payapa, at puno ng kagalakan. Makikita yun sa anak. Makikita yun sa itsura ng anak. Nagre-reflect yung pong kasayahan sa tahanan doon sa anak. Yan. Kung ang anak hindi masyadong stress, hindi talagang masaya siya, nagagalak siya, yun yung tahanan nila. Nire-reflect lang niya kasi hindi naman nagsisinungaling ang mga bata eh. No? Pero kung yung bata seryoso, medyo seryoso rin yung tahanan sigurado. Medyo kakaiba yung tahanan, medyo strict sa loob ng tahanan. Kapag kayo mga anak, medyo seryoso, hindi man lang tumatawa, nagre-reflect kasi yung sa loob ng tahanan. Pero kung ang batang yun ay payapa, nagagala, ganun din sa tahanan mga kapatid ko. Kaya yung anak palaaway, maaring sa loob ng tahanan palaaway din yung mga magulang. Ganun yun. Ganun yun, nagre-reflect. Hindi naman siguro lahat, pero merong part, no? Merong factor sa ganoong pagkakataon mga kapatid. Hindi nalulugod ang Panginoon na ang kanyang bayan ay maging grupo ng mga nagdadalamhati. Yes, bagamat merong kamatayan sa loob ng pamilya po natin, pero ayaw ng Panginoon na tayo ay grupo na nagdadalamhati. Ano po ang nais ng Panginoon? Nais niya magsisi sila sa kanilang mga kasalanan upang matamasa nila ang kalayaan ng mga anak ng Diyos. At pagkatapos ay mapupuspos sila ng mga papuri sa Diyos at magiging pagpapala sa iba. So yun ang nais ng ating Panginoong Diyos. Ano daw? Mapuspos ng kalayaan. Matamasa yung pagiging matagumpay upang sa ganun maging pagpapala sa iba. Maging blessing tayo sa ibang mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay pinahiran din upang pagkalooban sila ng tumatangis sa Zion. Upang bigyan sila ng putong ng bulaklak sa halip na mga abo. Sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. So dito po mga kapatid ko ay sinasabi ng ating pong devotional. At kung ipagpapatuloy po natin ay dito yan sa Isaiah 61 verse 3, sa halip na lupaypay na diwa ay damit ng kapurihan upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran ang pananim ng Panginoon upang siya'y bigyan ng kalwalatian. So napakaganda ng sinasabi dito sa 61 verse 3, no? Sa halip na binibigyan ng putong ng bulaklak sa halip na abo. Yan, pagtangis, sa halip na pagtangis ay langis ng kagalakan. Para daw para mawalhati ang ating Panginoon. So ang buhay natin kung tayo ay masaya, kung tayo ay masaya, nagagalak at payapa ang ating pong mga buhay, nawawalhati pala nito ang ating Panginoon. Napapapurihan ng ating Panginoong Diyos kung ganyan yung takbo ng ating pong buhay. Pero kung ang buhay natin ay puro na lang nagdadalamhati, puro na lang nating iniisip ay naghihirap tayo, kapos tayo, wala tayong ganito, wala tayong ganyan, paano natin mawalhati ang Panginoong Diyos, mga kapatid? Alam niyo kung bakit naghihirap ang isang mananampalataya kahit na matagal na nananampalataya sa Panginoon? Kasi hindi tapat sa Diyos. Hindi nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Paano ba nagtatapat at nagbabalik loob sa Panginoong Diyos para matamasa ang kaginhawaan at pagpapala ng Panginoong Diyos? Ibalik ang ikapo
mag-offering. Yun ang katapatan doon, sabi sa Malakay chapter 3. Yung bayan niya, nag-backslide. Sabi ng Panginoon, magbalik loob kayo sa akin. Ibalik ninyo ang handog at ikapo. Yun po ang sinabi. Merong isang kapatiran, siya ay diyan sa Mindoro banda. Siya ay nagtalaga sa Panginoon na maghandog, mga kapatid. Ang sabi niya, Panginoon, yung kalahati ng kita ko ay ihahandog ko sa church, pampagawa ng simbahan. Inihandog niya sa Panginoon. Alam niyo, yung ani ay lalong dumoble. Lalong dumami yung kanyang ani. Yung pong kanyang kita na hindi pa siya nagtatapat sa Panginoon ay talagang kumukuha lang siya doon ng 10% ng kapiraso sa offering. Pero nung nagtapat siya sa Panginoong Diyos, dumoble yung kita niya. Ibig sabihin, yung pong kita niya nung hindi siya nagtatapat, ay nalagpasan niya yun nung nagtapat siya. Kahit na meron na siyang ibinibigay na kalahati sa Panginoon. So grabe. No? Ibig sabihin talagang pagpapalain ka ng Panginoon pag nakita kang tapat. At yung purpose mo para paglingkuran ng Panginoon. Pero kung magtatapat kasi ang purpose mo, investment, ay ang purpose kasi para dumami yung pera ko. Hindi ganoon yung mga kapatid. Kinakailangan may puso sa may puso sa gawain, may damdamin ng paglilingkod, may damdamin na papurihan ang ating pong Panginoon Diyos. Yan ang sekreto diyan. Kaya ka naghihirap ngayon, hindi ka maaring hindi ka tapat sa Panginoon Diyos. May point sa iyo ng buhay na hindi ka tapat sa Panginoon. So ganyan yan, mga kapatid ko. Sabi dito, upang siya si Kristo Jesus bigyan ng kalwalatian, o ito sana ang layunin ng ating buhay. Kung gayon, dapat nating ituring kahit ang pagpapahayag ng ating mukha, ang ating mga salita, at maging ang tono ng ating tinig kapag tayo ay nagsalita. Yan. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang sa kilos, pati sa ating pagsasalita, ano daw po ang ating pong nabibigkas? Kalwalatian ng Panginoon. Yung pong kagalakan, yung pong papurihan ng Panginoon. Ibig sabihin, sa pagsasalita natin, napapapurihan ng ating pong Panginoon. Hindi yung pagsasalita natin, marami ang natitiso. Marami ang ayaw na magsimba dahil nagsalita tayo. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Ang hibig ng papuri ay ang kapaligiran ng langit. At kapag ang langit ay dumating na nakikipag-ugnayan sa lupa, may musika at awit, pagpapasalamat at tinig ng awit. Ang sabi po dito. Sabi po dito, mga kapatid, ang papuri, ang himig ng papuri ay ang kapaligiran ng langit. Ibig sabihin, nagiging langit-langitan ang ating pong tahanan, ang ating pong lugar, kapag tayo ay nag-aawitan, nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. O nagiging maliit na impyerno naman ng tahanan kapag puro away ang naririnig sa ating tahanan. Kaya sikapin natin sa loob ng tahanan, mayroong musika ng awitan, pasasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Magkaroon ng pag-awit sa tahanan ng mga awiting matamis at dalisay, at kakaunti ang mga salitang paninisi, at mas magiging masaya at umaasa at masaya. Yun yung pinakamaganda, no? Yung word na paninisi. Alam mo yung binabalikan mo yung mga nakaraan kapag kayo nag-aaway, hindi maganda, no? Hindi maganda yung sa loob ng tahanan, nagsisisihan kayo mag-asawa. Nagsisisihan kayo magnanay, mag-ama. Dapat yung word sa loob ng tahanan ay pagpapatawad. Maging masaya ang tahanan para ito'y maging langit-langitan. Paano magiging masaya ang tahanan? I-lead natin ang ating tahanan sa worship. Ayan. I-lead natin. Bakit hindi masaya ang tahanan? Bakit maraming away? Hindi kasi kayo nag-worship. So yun. No? Bakit may away sa tahanan natin? Hindi kasi tayo nag-worship. Pero kung mag-worship tayo sa tahanan, yung ating away ay mawawala. Pansin nyo ba? Kapag kayo nag-away, hindi naman kayo maka-worship. Sa mga Adventist na mananampalataya, kapag tayo ay nag-aaway sa loob ng tahanan, hindi naman na tayo maka-worship, di ba? Pero kung unahan natin na mag-worship, parang makukontra yung pag-aaway. Walang pag-aaway, payapa, masaya. Yan. Nare-reflect yung pag-ibig ng Panginoong Diyos. Habang inaakay tayo ng ating manunubos, sabi po dito, sa pintuan ng walang hanggan na nasinaga ng kalwalatian ng Diyos, maaari nating makuha ang mga tema ng papuri at pasasalamat mula sa makalangit na koro sa paligid ng trono.
Ano daw po ang pwede nating makuha kapag tayo ay nasinagan ng kalwalatian ng Panginoong Diyos bawat araw? Ang tema ng papuri at pasasalamat mula sa langit. Yun pong makukuha natin. At habang ang alingaungaw ng awit ng anghel ay nagigising sa ating mga tahanan sa lupa, ang mga puso ay lalapit sa mga makalangit na mang-aawit. Ang pakikisama ng langit ay nagsisimula sa lupa at natututunan natin dito ang tema nito. Yan, yung kinot na sinasabi, yung kinot ng pasasalamat, yung kinot ng awit ng ating pong Panginoong Diyos. Makikita sa ating pong mga buhay. Nagiging masaya tayo, nagiging nagagalak tayo. Alam niyo, ang isa sa mga taong nakita ko laging masaya, yung pong si Brother Arnie Igloso, laging masaya. Kahit na siya'y naglalakad, para, alam mo, walang makakain ngayon, pero lalakad yan, napakalayo. O ano, maghihilot, o ano man ang gagawin niya. Pagbalik sa tahanan, nakangiti pa rin kasi meron ng pangkain, meron ng so, ganyan siya nakasurvive. So ngayon ay isa sa mga Adventist Leko diyan sa MPM. No? Masaya pa rin, naglalakad para sa Panginoon. Kasi ayaw niya magmotor. Natatakot siya magmotor. Pero sigla na siya lakad. Masigla. Talagang nagpupuri sa Panginoon, masaya. May mga tao naman na professional na, maraming pera, parang bigat na bigat sa buhay. Para bagang hirap na hirap, para bagang merong hinahabol lagi sa buhay. Ang kinakailangan magtapat sa Panginoon. Matutong magtapat sa Panginoon, matutong magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi dito sa 67 verse 3 ng awit, let the people praise thee, O God, let all the people praise thee. Kaya sa umaga nito ay papurihan natin ang ating pong Panginoong Diyos at lagi po natin siyang sasambahin sa ating pong mga buhay. Ang aking pong dalangin, mag-reflect yung kagalakan, yung pong papuri at pasasalamat natin sa ating pong Panginoon Diyos. Pagpalain tayong lahat at ating pong pakinggan ang awit papuri sa ating Panginoon at sasamahan tayo ni Brother Melvin sa isang panalangin. Maraming panahon dito sa mundo, ginugol ang oras ko at lumayo sa'yo. Tinahakdan ng kalayawan, ika'y nalimutan, ngunit di ka nang iwan. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y ari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Sa panahong napapagpag, ika'y kumalinga, tunay na dakila ka, O Diyos mapagpala. Ang iyong biyaya ay di nawawala. Purihin ka, O Diyos, ang hari ng buhay ko. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang
dakilang pag-ibig mo. Ayun. Salamat po sa awit, Ma'am Karin. Dakila ang pag-ibig mo. Ay, nag-reset yung mic ko, kaya kailangan ko pang enable ulit. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe sa umaga na ito. Salamat din sa awit. Pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ayan. Paano natin may papakita yung ating pag-ibig sa Diyos? Tatlumpi yung aking nakita po dito, mga kapatid. Yung purihin ang Panginoon. Paano natin papurihan ang ating Panginoong Diyos? Makikita pala yan sa ating mga gawa. Ito ay kung nakakalugod sa Kanya yung ating mga ginagawa, pinapupurihan natin siya. Masama niyan paano yung sabihin natin, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, ganyan tayo may isang, pero ugali natin masama pala. Maraya pa lang din natutuwa sa atin. Diba, sino pinupurihin natin? Sino ang Panginoon yun? Masakit, ano? Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Palagi tayo nagko-comment ng gano'n pagka nag-reply ng gano'n sa mga tao, pero ugali pala natin ay mataas, malakas mga insulto, mapagmataas. Paano natin papupurihin ang Panginoon? So, una natin nakita, purihin ang Panginoon sa pagpapakita ng mabubuting gawa. So, makikita yan sa ating mga gawa. Pagmamahal, kagalakan at kapayapaan ng Diyos ay dapat makita sa ating buhay. At kung hindi, sabi nga ni Pastor, kung hindi, nakikita sa atin ay hindi tunay yung ating pagpupuri sa Panginoon. Ano po? Yan ang unang P. Purihin ang Panginoon. Isa pa, pangalawa, pagtatapat sa Panginoon. Dapat tayo maging tapat sa Panginoon. Ano po? Sana pa mang bagay. Kasi ang pagtatapat, yan ay pagtitiwala rin sa Panginoon. Ano? Na tayo ay nagtiwala sa Kanyang paggabay sa ating buhay, kaya dapat tayo magtapat sa Kanya. At ang pangatlo ay pagpapasalamat, diba? Kung ating pinupuri ang Panginoon, nakikita yan sa ating gawa, no? Ba dapat naman magpasalamat din tayo sa Kanya dahil ginagabay niya tayo, ano po, sa araw-araw. Tanong, paano natin pakisimulan ang ating pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos? Paano natin sisimulan? Hindi naman yan mabilisan, ano? So, unahin daw natin sa unang P ulit. Tatlong P na naman, pag-worship sa tahanan. Sa pag-worship sa tahanan, maganda ito. Maganda. Kami dati hindi naman nag-worship, ano, pero nung sinimulan namin mag-worship sa tahanan, maganda naman ang nagiging resulta, ano po. Tunay na naging connected tayo sa Panginoon. Sa umaga, meron tayong live devotional. Pwede rin kayo mag-worship sa bahay ng sarili. Sa hapon naman, mag-worship kayo sa bahay. Connected sa Panginoon at patuloy tayo magiging makikita natin ang Kanyang kabutihan. Pangalawa, pananalangin ng sama-sama sa pamilya. Ano po? At siyempre yung solo panalangin. Iba pa rin yung individual prayer paggising sa umaga, kausapin ng Panginoon. Yan natin masisimulan ang paano natin siya ipapakita ang Kanyang pag-ibig, ang ating pag-ibig sa Kanya. At pangatlong P, pagbabago ng ating karakter. Ano po? At nawa yung lahat tayo ay na-bless sa umaga na ito. Magandang lesson sa umaga na ito. Paano natin mapapakita ang pag-ibig? Paano makikita ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano po? At ang ating pag-ibig sa Diyos. Yan. Salamat kay Pastor. Salamat sa lahat na nakinig. Pakisama po sa prayer si Kuyang Boy Balbido na mamaga ang kanyang paa. At si Marie Chris Balbido na may bukol po sa breast niya. Okay po, si Sister Marie Chris na may bukol. Iwas na po sa mga meat, sugar, sweet, and maalat. Iwas na po muna. Iwas na hanggat maaari. Kumain lang ng gulay at prutas. Ano po? At ang bukol ay pamamaga. Yan ang sabi ng doktor. Ang bukol ay pamamaga. So kapag kumain tayo ng mga pampamaga, ay tuluyang mamamaga. Pero dapat magpa-check up pa rin. Ano? Hindi dapat baliwalain. At isa pa, uminom ng luya. Ano yan, yung tsaka bawang. Anti-inflammatory yung dalawa na yun, malakas yan, luya tsaka bawang. So yung bawang na hindi nyo piprito, gantay dinodurog, nilalagay sa yung ibang inunguya yan, pero mahirap mo yan. May nabibili na kayong garlic na ano,
na nasa capsule. Maganda rin yun. Pero luya sa umaga. Huwag na lagyan ng asukal, ano po. Pagka ganyan may mga bukol, pamamaga. Huwag na lagyan. Siyempre magpa-check up, ano po. Kasi lalala yan. Marami na pong nagsisi, ano po. Para kay, sino to? Si Sister Marie Chris Balbido. Magpa-check up po. Marami na nagsisi na in-ignore yan. At sila ay nagsisi nung huli kasi lumala na, ano po. So, yes, maaari yan. Dalawa yung pwede niyong puntahan pag kayo may bukol. Isang medical doctor, isang naturopathic doctor, the natural medicine yun. Dalawa, no? So, pili na lang po kayo. At syempre, bago umalis, manalangin. Pero panalangin natin si Sister Marie Chris at si Kuyang Boy Balbido, ano po. At sino pa? Panalangin pa rin para sa lahat at kagalingan sa aming mga karamdaman. Tulungan kami ng Panginoon. Maraming salamat. So, balikan ko si Sister Marie Chris Balbido. So, yun na po. Ako rin ay nakaranas ng bukol, mga kapatid. Pero nung na-trace ko, hindi ako nagsayang ng oras. Go agad, mga kapatid. Dalawang doktor din yung pinuntahan ko. Una yung medical. Kaso nagkaroon ako ng tawag dito. Yes, nakatulong yung medical. Hindi ko masabing hindi magaling, ano. Pero tinapos ko siya sa natural medicine. Hanggang ngayon ay patuloy na akong lumalakas. Ayan, masasabi kong praise the Lord. Patuloy ang aking recovery sa natural na pamamaraan. Ayan na po. Sige pa, panalangin pa rin para sa lahat ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Tulungan kami ng Panginoon. Maraming salamat po, sabi ni Nanay Fina. Mga new members po sila ng Tabacao Company. Salamat. Ayan yung mga new members, ano po. Tabacao Company, alam natin na kayo ay nariyan, ano po, at masiglang nagbibigay palagi ng hope, comfort sa ating mga kapatid. Tuloy-tuloy lang, ano. Sabi nga na sa ating mga lesson sa bawat umaga, ang mga lumalapit sa Panginoon, yung may mga nangangailangan talaga ng kanyang tulong sa kagaya ng ganitong panahon. At naniniwala ako na ang mga kapatid natin, mga Balbido, ay patuloy na magtitiwala sa Panginoon, ano po. Ipanalangin natin yan. Sabi ni Kuya Monching, salamat sa mga prayers nyo. Going well na po ako. Praise the Lord, ano po. Si Kuya Monching ay okay na yung kanyang mata na operahan. At sino pa? Meron ba sa taas? Wala na. Let's pray po, mga kapatid. Sama-sama tayo magdalanginan. Mga prayer warriors. Okay. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Unang-una, salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Tunay na nakita namin ang inyong pagmamahal sa umaga na ito. Salamat sa pagkakataon na nakapakinig muli kami ng lesson sa umaga na ito na inyong pinaalala muli sa amin. Ang inyong papakita ng pag-ibig sa amin. Naway amin din namang maibalik ang aming pag-ibig po sa inyo. Salamat sa lesson na ito na natutunan namin, na rinig muli namin at naipaalala sa amin kung paano namin maipapakita ang aming pag-ibig sa inyo ng tama ayon sa inyong kalooban. Naway tulungan kami ng Holy Spirit sa aming mga gawain sa araw-araw, sapagkat sa aming sariling kakayanan wala po kaming magagawa. Tulungan kami na makita sa aming mga gawa ang aming papuri sa inyo. Tulungan po kami na maging tapat po sa inyo sa ano pa mga pagkakataon. At higit sa lahat, tulungan kami na palagi magpasalamat sa inyo. Maging maganda man o hindi maganda ang tumarating sa aming buhay, sapagkat alam namin ang inyo ibinibigay sa amin ay palaging the best para sa lahat. Tulungan din po kami na makapagsimula muli na mag-worship sa aming mga tahanan. Tulungan din po kami na palagi makapanalangin sa inyo sa ano pa mang oras sa buong maghapon na ito. At higit sa lahat naman, nihilig namin, tulungan po kami sa aming pagbabago ng aming karakter, sapagkat hindi namin ito magagawa sa aming sarili lamang. Salamat sa inyong pagmamahal. Bagaman kami ay heto, hindi karapat-dapat, patuloy niyo pa rin kaming inaabot, tinatanggap sa aming paulit-ulit na pagkakasala. Salamat sa inyong pag-ibig. Sa patuloy na aming pananalangin, dalangin namin ang bawat isa na nakikinig ngayon. Samahan kami sa aming maghapon na ito. Patuloy na kami maging connected po sa inyo sa lahat ng mga oras
upang sa ganun maiwasan namin ang mga budol ng kaaway na patuloy na bubunggo sa amin. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng pasasalamat ni Kuya Monching na okay na yung kanyang mata at okay na ang kanyang pakiramdam. Patuloy na ang palakasin ng kanyang resistensya, kalakasan, kalusugan sa bawat araw, lalo na sa kanyang mata na patuloy pa rin nagpapagaling. At dalangin din namin sina Kuyang Boy Balbido na namamaga ang kanyang mga paa, at gayon din si Marie Chris Balbido na siya ay may bukol. Ang mga alam namin itong mga bagong kapatiran na ito ay nagtiwala sa inyo at patuloy na magtitiwala po sa inyo, at kanilang maramdaman nawa ang inyong pagmamahal sa mga oras na ito, at ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga pangailangan, kagalingan pang pisikal, spiritual din naman, at higit sa lahat ipagkaloob din sa kanilang buong pamilya ang kanilang mga pangailangan, comfort, pinansyal na pangailangan na ipagkaloob sa kanila sa ano pa mang kapamaraanan, at nawa makita nila patuloy na inyong pag-ibig at mga inyong kabutihan sa lahat ng tao na hindi namimili ng sino, pagkat sa lahat ay equal lang yung pagmamahal na may makita nila ito at maibahagi din naman nila sa iba. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang kagalingan ng mga karamdaman ng bawat isa, kasama na sa pamilya ni Nanay Fina Rico Hermoso. At amin din sinasama sa panalangin ang pag-iingat sa pagbiyahe ni Nanay Nerissa Francisco, at salamat din sa lahat ng pag-iingat sa mga kabataan na nakarating doon sa Gabaldon sa araw na ito ay papunta pa lamang. Dalangin namin na ingatan sila sa kanilang biyahe, makarating doon ng ligtas. Alam namin na sa loob ng 4 na araw na ito hindi magiging madali, sama-samang maraming kabataan sa isang lugar. Ay pag-iingat po ninyo, ay pagkaloob po sa kanila ang lahat ng kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito at hanggang sa kanilang pag-uwi. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may prayer request sa mga oras na ito. Amin din sinasama ang dala sa panalangin ang mga laman na aming puso at isipan sa mga oras na ito. Kasama na rin sina Pastor James Lotilla sa kanyang palaging pagsakit ng ulo, po siyang hipuin na mapagpagaling na kamay. Yung apo ni Nanay Fina, kasama din namin sa panalangin si Christopher Umali Coderes na may sakit sa puso, kasama din namin siya sa panalangin. At ang tatay ni Brother Danrib, si Ate G. Tino Reyes, si Sister Estrella Gargasin, at gayon din ng iba pang mga kapatiran na sumusunod. Ang family ni Ana Rosbel Tolentino Hermino, good health ang dalangin namin sa kanila at para kay Sister Ana Rosbel. Kaya din ng good health sa mga anak ni Sister Miden Peligro Cotaw na sinahara and Cory, family ni Ate Milin, kasama na rin ang kanyang mga anak at apo. Kalusugan sa family ni Sister Rose Cris Encarnado at Nang de la Cruz. Ang mga Bible students patuloy namin sinasama sa panalangin, Conrado Generoso Cando and family. Ganyan din sina Mike and Marta Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, at ang mga iba pang mga Bible students na dyan sa mga hata sa Tabacao, sa San Antonio, kasama na sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Ganyan din si Annie Eusebio, Patrick Eusebio Pascua, Nicole at si Trixie Pascua, na patuloy silang mag-aral ng banal na kasulatan, makita nila ang inyong pag-ibig at sumunod sa inyo sa araw-araw. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng kalakasan at recovery ng bawat isa. Kalakasan nila Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, recovery ni Pastor Alex Rigoro, at si Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, Jerry Bourbon, at si Ma'am Sheila Kasamurin, at ang kagalingan sa mga karamdaman, Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos, at si Sister Melo Gentibayan, si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar,
Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, Nanay Fina, si Tatay Rudy, kasama na yung kanyang mga apo, si tatay at nanay ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, ay patuloy na kalakasan ng kalagalingan ng dalangin namin sa kanila. Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ting Bautista, si Piding Eugenio Javier, si John Paul Cheng, ganyan si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Dayan, si Sister Pichi na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, Brother Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica, Rebecca Francisco, ay patuloy niyo pong samahan kalusugan ng dalangin namin sa kanilang pamilya sa bawat araw. Yan si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Arturo Duque, Ate Linda Duque. Mga kapatiran po na ito, patuloy namin nilalapit sa inyo. Alam namin na kayo ay nariyan, nakatingin sa amin at nagbibigay ng aming pangailangan. Ipagkaloob nawa sa amin ito ayon sa inyong kalooban at hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po muli mga kapatid. At patuloy nating purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Patuloy niya magbibigay sa atin ng masarap na almusal. Tawag natin masarap na almusal or almusal, hindi pa pala almusal, ang tawag dito appetizer sa umaga. Nawa tayo patuloy na maipakita rin natin ang pag-ibig ng Diyos. Nakita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Pastor, salamat sa inyo lahat na nandyan sa background na nakikinig, na hindi nag-comment. Alam ko na riyan kayo, naiya lang kayo. Si Brother Rudy, nakita ko nag-comment kanina, so meron siyang signal sa barko. Good morning sa inyo dyan, sa inyong mga kasama dyan. Ingat po kayo sa araw-araw na pagtatrabaho. Good morning po sa lahat. Kuya Monching, Kuya Arman, magandang hapon sa inyo. Alam ko hapon na dyan sa inyo ngayon. Si Ate Resbeb, Sister Elizabeth Erese, Sister Leonie, Ate Lorna, Kuya Bobby, Sister Tang de la Cruz, Tito and Janet Salvado, magandang umaga. At yan kay Sister Rona and LG, magandang umaga din sa inyo dyan. Mga relatives si Sister Nimpa na po. Sister Aurea Milihor, Sister Ana Rosbel, magandang umaga po. Ate Revi, sino pa? Kuya Melchior, Kuya Narsing, Sister Nympha, good morning po sa inyo. Brother Roy, at sa iba pang mga kapatiran na nakikinig dyan sa background. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy tayong magtalanginan, patuloy tayong ma-remind, patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.